Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag ng katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang Senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Kasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Rubin Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaga nyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as in dyan na siya. Spending 1 trillion pesos more will not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Unquote. Nagbigay naman reaksyon at komento ang solid DDS na si Mr. Will Talker na siyang pinagtawanan at sampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided kung sino ang iboboto. Tila lumabas tuloy na kawawang kawawat na mumulubi sa boto. Di umano'y naglustay ng pera ng taong bayan para ipamudmod sa ayuda pero tila isinusuka pa rin ng maraming Samantala, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagbigay ng kanyang hinaing at komento. Rin ang full video. Ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rating ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Ang approval rating ni PBBM bumagsak 55 na lang. Ang disapproval rating niya is 20%. Kaya ang net satisfaction rating ni PBBM napakababa, 35% na lang, which is considered poor.
Napakababa na yun. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan. Hindi katulad ni PRRD nung panahon niya, umalis na lang si PRRD, nasa 80% ang kanyang net satisfaction rating. Kaya wala na talaga. Pababa ng pababa, spaghetti pababa ng pababa, lalo na si Speaker Romualdez. 31% yung kanyang approval, ang disapproval niya is 28%, 3% na lang ang kanyang net satisfaction rating, malapit ng mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung na-demote si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pag-demote ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon, sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido, lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay, ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Kaya lang, tikom ang bibig ni VP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Ngayon, kung si VP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si VP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa cabinet. VP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyong ito, hindi na